magandang gabi sa lahat. Nandito ako ngayon para tawasin yung mga hindi natawas nung nakarang araw. So, tapusin ko lang to. Prebinje, yung tawas ni Maricel, amo ni Meg ang tawas ni Maricel. So, there is a tawas ni Maricel. Yung tawas ni Maricel, ganito Prebinje, kailangan mong mag-contact sa akin para masubukan natin to kung anong klaseng pinsala ang naminsala sa kanya. Prebinje, ito yung tawasan na pinapatawas mo. So dito may makita tayo nakakaiba, especially sa kanyang ulo. So dito masyadong madilim, ibig sabihin may negatibo. At saka sa kanyang buong sarili na ito ay hindi ordinaryo, gawa ito ng mga masamang elemento. So i-confirm natin to kung ito ba ay gawa ng tao or elemento or demonyo or engkanto. So need natin to. Ito yung so relate na tawas. Next ko na tawasin na Sir Ben, sa'yo to yung next na tawas Tignan natin kung ano ang kwan. Magandang gabi, Sir Ben. Ito yung sunod yung sa'yo to. So, dito, sir, yung tawas mo, kung makikita natin, masyadong clear na, masyadong malinis yung pinggan. So, wala na tayong nakikitang usok. Ibig sabihin, wala nang sapi or kung ano. So, dito clear na talaga siya, malinis na. Malinis na yung sarili mo, malinis na sa anumang spiritual energy, negative man or kwan, wala na. Napakalinis ng plato mo. Wala nang kung anong sapi. Yung meron na lang dito, yung kwan na lang to. Dito makikita natin sa tiyan, ito yung namumuo na kwan na lang to. Acid lang. Hindi naman to ganun kalala. Kung kaya lang sana dahon lang to ng kwan ng bayabas sana kung kaya, kung mapoprovide mo. So dito clear dito sa tiyan mo lalabas yung acid. Tapos ayan, parang kwan siya, angat siya pataas. Yan. So yan lang naman. Masyadong malinis na yung pinggan mo, wala nang masyadong nakikita. So, acid lang talaga to. Wala kang nang dapat isipin o ano pa man. Clear na, malinis na yung tawas mo. Gusto mo, ulitin ko uli ang tawas mo Ulitin ko siya uli. Sir Vince, yung lumabas sa tawas mo, masyadong clear na. Ngayon tatawasin kita uli. Tignan natin kung anong lalabas Second time to. For the confirmation lang. So, dito sir, kahit na ulit-ulitin natin to ng ilang ulit-ulit, yung lalabas talaga sa tawas mo is clear. Yung dito, ayan malinis pa rin. So, yung ito, yan pa rin yan, katulad kanina, yung itim na yan pa rin yung pinagmumulan ng acid, so pataas. Kung tutusin, kayang-kaya to ng ng dahon ng bayabas. Kayang-kaya to, sir. Maliit na lang to Pagkatapos kasi, yung acid kasi may laro yan siya.
Example, ngayong araw ay clear na yung katawan mo sa acid. It doesn't mean na hindi ka na magkaka-acid uli. Ganito yung sekreto ng acid, no? Example, ngayong araw, okay ka na, feel ka na. Pagkatapos, wala ka ng acid sa katawan. Hindi ibig sabihin nun na hindi ka na magkakaroon uli ng acid. Kung kinaumagahan, nakakain ka ng bawal, like mga maasim, o di kaya ay nakainom ng kunting soft drinks, may tendency pa rin na yung acid ay bumalik na naman uli. So, yung paggamot sa acid, it's a continuous process na yun habang buhay mo na yun i-maintain. Na ang lahat ng bawal ay hindi dapat gawin at hindi dapat kainin. So, aalagaan mo na yung sarili mo nun. May dalawang silent killer nandito ngayon sa mundo. Yung isa sugar, yung isa ay caffeine. Yung dalawang to, sa una hindi mo siya mararamdaman. Pero kapag hinayaan mo ito na i-overcome sa katawan ng tao, ito yung nagkukos ng malaking problema sa ating mga sarili. So always i-maintain natin yung sugar talaga. Kung possible na hindi na mag-sugar, kahit yung level ng blood sugar mo ay mababa, mas mabuti na wag ka pa rin mag-intake ng maraming sugar. Kasi kapag umakyat na yung sugar mo at saka mag-intake ka na ng gamot, automatic na magiging lifetime mo na yun na ikikerry. Magiging lifetime mo na naalagaan yung sarili mo. So, prevention is better than cure. Bago pa man tumaas yung blood sugar ng tao, dapat i-maintain mo na siya. Ibig sabihin, sa mga pagkain, sa mga kanin, mas mabuti yung niluluto natin ay black rice or red rice kasi less ito ng sugar. Sa mga ini-intake naman, mas mabuti na iwasan natin yung masyadong matatamis na mga pagkain. Sa acidity naman, mas mabuti na iwasan na natin masyadong mag soft drinks or iwasan na rin natin masyadong magkape. Kasi kadalasan sa atin umiinom ng kape na hindi pa nag-aalmusal, empty yung stomach natin. Yan naman yung nagkukos naman ng ulcer at saka acid na rin. So, mas mabuti na habang mas maaga, pangalagaan na natin yung sarili natin. Kasi once na yung acidity ay pumasok na sa katawan ng tao, kahit na ma-maintain mo yan, yung level niya sa pinakamababa, pagka kumain ka lang ng isang bawal na pagkain or gawain, muli siyang lalabas. Kaya yung acidity o yung acid sa katawan ay continuous yung pag-alaga mo sa sarili mo. Kasi magkukos siya ng maraming problema sa sarili. Sasakit yung tiyan, pupunta sa puso, sisikip yung hininga, dadaan dito sa mga tagiliran, sasakit yung ulo. So, nang dahil sa acid, feeling mo, sira na buhay mo. Kung hindi mo ma-fix yung acid. Gandang gabi sa lahat. So, next tayo. So, yan lang yung masasabi ko. Yung mga silent killer na ginagawa natin, yan yung mga matitindi. Then, kahit wala kang sakit or karamdaman sa katawan, always palagi uminom kayo ng herbals na available sa kapaligiran nyo. Kahit dahon na lang ng guyabano. Kung walang dahon, kahit yung balat, yan na lang. Kahit wala kang karamdaman, uminom ka nun. Huwag mong hintayin na magkaroon ka ng karamdaman. Kung maraming tanglad sa paligid mo, magluto ka ng tanglad, kahit twice a day lang uminom ka. So, mahalaga yun. Mahalaga. Pagkatapos kung kailangan mo ng vitamin C sa katawan mo, mas mabuti na bumili ka na lang ng kalamansi o kaya dalandan o kaya orange para yun ang maging vitamins mo na kailanganin ng katawan mo. Kahit isang araw kumain ka ng 2 o 1.
yung pinaka the best talaga, healthy lifestyle, yung talagang, yung kinakain mo, talagang masustansya. Talagang prutas at saka herbals yung i-maintain talaga sa tao. Dali Sir Vince, ito yung sa kwan mo ha. Sa anak mo. At saka sa mga yung iba din na kwan na yung iba din meron tayong sa katawan na tinatawag na benefit of the doubt. May part sa utak natin na parating nagsasabi ng mabuti, may part na nagsasabi ng masama. Yung masama na to na part ng ating sarili, kung hindi natin to makokontrol, maliban sa pagkain, nagkukos din to ng gambala sa ating katawan, magkukos ng anxiety, magkukos ng stress at saka depression. Hindi mo kailangan maging isang magaling na manggagamot or maging isang tao na pantas na maging malawak yung pangunawa para i-cancel yon. Ganito lang yung gawin nyo. Sa ngalan ng dakilang Yahushua o ni Jesus, ang anuman na uri na negatibo sa aking pag-iisip ay aking kinakancel o pinapawalang bisa. Sa ngalan ni Jesus or sa Hebrew niya na pangalan Yahushua, din mapapanatag ka na. Itong isipin nyo ha, ang Diyos ng liwanag at sa kadilim, iisa lang. Sa Biblia nakasulat, si Satan ay umiikot sa buong mundo. Then nag-report siya at lumuhod sa harapan ng dakilang Yahweh o Diyos. At sinabi niya na si Job ay bibigyan niya ng pasubok. Sabi ng dakilang Yahweh, sige bigyan mo ng pasubok pero huwag mong papatayin. Ibig sabihin, lahat ng gagawin ng demonyo, hindi niya pwedeng gawin kung hindi bigyan pahintulot ng Diyos. So, huwag niyo parating isipin na yung demonyo ay may kakayahan na i-empower or i-impose laban sa'yo. Wala siyang kakayahan na ganon. Ang kaya niya lang gawin ay kung ano yung ipahintulot ng Diyos para gawin niya. Kasi yung Diyos ng liwanag at sa kadilim, iisa lang. Tinatolerate niya lang yung masama sa kadahilanan na upang mapabuti tayong tao. Hindi ka magiging isang mabuting tao kung wala magagawa sa iyo ng masama. Ang liwanag ay hindi mag-i-exist kung wala yung dilim. Ang dilim ay hindi mag-i-exist kung wala yung liwanag. Ganon din sa buhay ng tao. Huwag niyong bigyan ng kakayahan o mga bagay na kapangyarihan yung demonyo sa pagkatao nyo. Example, yung ginagawa ng tao na sarili niya. Example, yung taong ito, ginawa niya sinuntok niya yung isang tao, sinuntok niya yung dahil sa kagustuhan niya na isuntok. Huwag niyang sabihin na sinuntok ko yung kasi sinabi ng demonyo na suntukin ko siya. Ibang usapan naman yon. May galaw yung tao na sarili mo na ikaw yung may sala. Huwag mo ituro sa demonyo. Kasi yung mostly na ginagawa ng tao na kasama na dahil sa kagustuhan niya yon. Yung animalistic instinct ng tao, yun yung nagbibigay sa kanya ng way ng kasamaan. So, hindi lahat ng galaw mo ay gawa ng kasamaan na ginawa ni Satan para sa'yo. Yung ibang kasamaan na ginawa mo, mostly na kasamaan na ginawa mo, ay dahil yun sa sarili mong kagustuhan. Hindi yun turo ng Satanas. So, ano man na negativity sa isip na meron kayo, i-cancel nyo. Example, alam nyo tayo sa ating pagkatao, meron tayong iniisip na takot tayo na may something na mangyari sa mga mahal natin sa buhay. So, i-cancel nyo lang yan sa inyong pag-iisip. Sa ngalan dakilang Yahushua o Jesus, I take authority or aking pinapawalang bisa ang anuman na masama sa aking pag-iisip. Then, ipanatag ang kalooban. Okay na yon. Okay na yon. Huwag na kayong mag-isip ng iba pa. Kasi, yung sobrang pag-iisip, okay? Yung sobrang pagkabahala, nagpapakita lang yun ng ating sariling kahinaan. So, sabi na kilang Yahushua, humingi ka sa akin at ipagkaloob ko, kumatok ka at bubuksan ko ang pintuan para sa'yo. So, yung point niya, ang anuman na problema na meron ka sa sarili mo, iaalay mo sa kanya, then feel free ka sa sarili mo.
Siya na yung bahala. Hello, Tajima, kamusta na yung pakiramdam mo? So, next tayo ha. Sir, ito yung tawas. Sir, ito yung tawas ni Kwan ha. Ito yung tawas ng anak mo. Sir, yung lumabas ngayon dito sa na isang sugat, yung sugat na to talagang nandyan na yan. So, kailangan talagang lumabas. So, ibig sabihin na parang ganito, may sugat na, 'di ba, pagka yung isang tao dali lang. 'Di ba yung isang tao pagka magkaroon ng pantal, so example yung 3 pantal dito ay gumaling na kasi matanda na yon. Bago pa man gumaling yung pantal na yon, may yung tawag nito, yung pantal dito, may tubig na lumabas na dinaanan ng bakterya. So, pag gumaling ito, may tendency na yung bakterya na pumunta dito, tutubo uli. So, yung last na tumutubo ngayon, na maliit na sugat or pantal na yan, so, i-treat na yan kahit isang piraso pa lang. Lagyan na siya ng langis, lagyan na siya ng herbals na pinapalagay para pag yan namatay, wala nang lalabas. Yung lumabas ngayon na sugat, yan na yung panghuli na sugat na naka-stored, na nandyan na yan. So, kailangan ilabas yan at saka lagyan ng langis na binigay ko at saka pahiran mo uli. Pagkatapos after nyan, dyan natin makikita talaga yung tunay na resulta. Kasi, nung nagsimula tayong maggamot, may anak na yon. Yung tatay ng mga sugat or skin disease, gumaling na, pero yung nakatagong anak na lumabas, yun yung huli. Yan yung anak na huli na lalabas. So, continuous natin yung treat. Hallelujah, from 3, naging 1, from 1, magiging wala. So, continuous lang yan. So, next tayo. Continue lang sir, continue lang yung paglagay ng pinapalagay natin na herbals. So, sino magpapatawas dito? Kas, Kas, pasuyungan ng mga pangalan ng mga kasing ko dyan na magpapatawas. Kasi hindi ko siya makita sa messenger eh. Kas Maricel Barua, yung mga pinsanin ko dyan na magpapatawas, paki-comment yung mga pangalan nila para matawas ko ngayon. Pogi. So, Pogi. Sige, Pogi, tawasin kita. See. Pogi, tawasin kita. Pogi. Pogi dito sa tawas mo. So, dito, makikita natin, ito yung mo ha, ito yung tiyan mo. So, tiyan mo yan, ito yung internal organs mo, yan yung sa loob ng tiyan mo. Dito sa taas na area, makakita tayo ng ng something na irregularity. So, yung herbals na pinapainom sa'yo, inumin mo lang continuously. Ganito kasi yan, guys. Ganito kasi yung sekreto ng herbals, guys. Yung herbals ay isang masasabi natin na slow process. Example nito, katulad nito. May iniinom ako ngayon na serpentina. Okay.
marabilos, hindi ibig sabihin nito na pag inom ko, paglagok ko, automatic mararamdaman ko na yung talab. Ang herbals ay slow process. Dapat pagka umiinom ka or nag-intake ka ay continuous. So, minimum 1 week continuous na iniinom mo siya. Either gagawin mo siyang water mo, o di kaya 3 times a day mo siyang inumin. Basta continuously. So, sa ikalawang araw, hindi mo pa mararamdaman na parang tumatalab yung herbals. Ikatlong araw, parang masabi mo rin na parang wala pa. Ika-4, ika-5, pang-7, pang-8, makakaramdam ka na, ay parang medyo gumaganda na yung pakiramdam ko. Pero yung pakiramdam na yan, hindi mo makakamit yan kung sa pangalawang araw, pangatlo, kasi feeling mo hindi tumalab, ay tinigilan mo na. Nakuha nyo? Ang herbals ay isang slow process, pero walang side effect. At once na tumalab na sa katawan mo, okay, talagang i-renew niya. Mare-rejuvenate talaga yung health ng pagkatao mo. So, sa herbals na inumin, hindi yan katulad ng parang ng paracetamol na pag inom mo automatic papabawisan ka. Then, after 4 hours, kailangan mong uminom muli kasi wala na yung talab. Yung herbals, once na tumalab sa katawan mo, at saka i-maintain mo, i-rejuvenate, i-renew niya yung pagkatao mo. At saka hindi niya sisirain yung kidney mo. Okay, wala kang side effect na makukuha. Then, mostly sa mga herbals, available lang sa paligid. So, kapag uminom kayo ng herbals, make sure na mahaba yung pasensya at saka masipag ka maglaga or gumawa. At saka, huwag nyong isipin na agad na tatalab yan. Yung dito sa panggamutan sa Chapel ng Dakilang Yahweh, masabi ko na tumatalab ka agad kasi may banal na spell, may panalangin na hinahalo ako sa mga herbals. Kaya nagiging pag inom ng patient, automatic, magaling na ako, maganda na yung pakiramdam ko. Kasi may kwan yun, may banal na panalangin. Sa isang ordinaryo na tao, pagka walang banal na panalangin, continuous yung pag-inom dapat. Huwag nyong ikat. Ganito yung pagkakaiba ng herbals na may panalangin at saka wala. Yung isang patient ko dito, hallelujah, magaling na siya ngayon, may goiter siya dito. Yung gamot na, yung herbals na ginagamit niya, 5 years na, ano ang tawag doon na Borobitoon. Magaling yun sa mga bukol. So, 5 years niya na nilalagyan yon. Nung pumunta siya dito magpagamot, nung tinawas ko siya, din inoferan ko siya ng herbals, ganun din na herbals na iniinom niya 5 years niya. Ang sabi niya sa akin, Lloyd, bakit yan yung gamot na ipapagamot mo sa akin? Ginagamit ko na yan ng 5 taon pero hindi tumalab, hindi ako gumaling. Ang sagot ko sa kanya, ito, bago mo gamitin, ito yung panalangin na banal na salita na ialay mo diyan sa herbals na yan para maging 10 beses yung effectivity niya, yung talab niya. So, sinubukan niya yung the same na herbals na ginamit na 5 taon na hindi na talab at saka yung herbals na binigay ko sa kanya nakaparehas din pero may orasyon din sa loob ng 1 buwan na wala yung goiter niya. So, ibig sabihin guys, yung panalangin, okay, in any nature or anything na related sa nature yung kinukuha nyo, yung mga nabibili sa pharmaceutical, kahit hindi nyo na magpanalangin dyan kasi synthetic eh. Pero pagka mga herbals na binili nyo, na kinuha nyo sa nature, like dahon o anything, kahit wala kayong banal na salita, yung sariling salita nyo lang na panalangin, sa ngalan ng Dakilang Yahushua or Jesus, yung serpentina na ito ay magiging gamot sa anumang uri na karamdaman na meron ako. Tatalab yun guys. Okay? Mas makukuha nyo yung effectivity ng healing power ng nature. Once na ito ay nananalangin muna kayo bago nyo kunin or bago nyo gamitin. So, hoping na nakatulong tayo dyan sa paggamit ng mga herbals. Okay? Sabi na Dakilang Yahushua o Jesus,
ang kagalingan ng tao ay nasa kapaligiran mo lamang. Nasa paligid mo, gagaling ka sa anumang uri ng karamdaman. Kung ano man meron sa paligid mo, yan na yung panggamot sa anumang sakit na meron yung tao. Sa paligid mo lang. So, next tayo sa tawas. Saan na nga tayo? So, Pobi, balik tayo. Tawas mo pala to. Pobi, yung dito sa tawas mo, kaya ko binabanggit yon. So, kailangan mong maging masigasig, okay? Kailangan mong ipagpatuloy yung pag-inom ng herbals. Okay? Kailangan mong gawin yung mga sinasabi ko bago uminom ng herbals. Okay? Then, i-remind mo ako mamaya sa banal na panalangin para sa sakit na naayon para sa iyong karamdaman. Okay? I-forward ko sa'yo. Pobi, ito yung tawas mo ha. So, dito, kamusta naman yung pag-inom mo ng herbals? Dito makikita ko na maganda yung resulta. Okay, unti-unti nang nagiging clear kung ano man yung meron sa kwan mo, sa tiyan. Pagpatuloy mo na lang, manalangin ka. Yung isang manggagamot, katulad ko hanggang panggagamot lang yun. Yung way ng healing, ikaw mismo na patient, tulungan mo yung sarili mo na gumaling. Yung patient tuturo ay yung healer, hihingi ng kapangyarihan sa Diyos, dakilang Yehovah, ipapasa sa kanya, din ipapasa sa iyo na patient. Yung kapangyarihan mag-i-stay sa katawan mo. Yung wisdom na ipapasa sa iyo mag-i-stay sa katawan mo. Ikaw mismo sa sarili mo, yung yung willingness mo na gumaling, yun magdadrive sa iyo para gumaling ka nga. Maliban sa paniniwala, kailangan mo ng galaw, kailangan mo ng aksyon, kailangan mo ng patutuo sa sarili mo. Ibig sabihin, kung gusto mong gumaling, ikaw mismo sa sarili mo, pag sinabi na bawal to, bawal, wag mong kainin. Pag sinabi na bawal to gawin, wag mo ring gawin. Pag sinabi na ito yung mga gamot mo, itong dapat inumin mo, ganitong schedule, ganitong herbals, okay, bago mo uminom yung panalanginan mo, so gawin mo yon kasi in the first place, ikaw yung may sakit eh. Ikaw dapat yung mas maging masipag between sa faith healer at sa patient. Dapat mas masipag ang patient kaysa sa faith healer sa kanyang kagalingan, kasi yung faith healer nagpapas lang ng enerhiya sa kanang insight, sa kanang wisdom para gumaling ka. Yung nag-a-absorb ng lahat ay ikaw na patient, ikaw sa sarili mo. So next tayo Hobby ha, nakita mo yung tawas mo. So next yung sunod natin tawasin dito. Sino. So guys, nagtawas pala ako ngayong gabi para last na to sa gabi. Bukas, kwan tayo ha ng tawag dito. Alas 3 na ng kwan ng hapon kasi mahirap pag gabi. Pag ganito, minsan pag pagod ako, alas 7 ng gabi or so pagod na rin ako eh. So, nakakaramdam na rin ako ng antok. So, hapon tayo. Honey, yes sir. Mas maganda yung honey as a source of vitamin C. At saka, tawag nito, maliban sa vitamin C, marami din siyang benefits. So, okay po yung honey. Isama siya sa herbals. Example, yung mga mapapait na iniinom nyo. Example, like, daon ng bayabas. Okay? Na mapait. Lagyan mo ng honey, magiging masarap siya. So, advisable yon. Mas maganda na may honey yung iniinom. Kasi para medyo may lasa, lalo na kung bata yung iniinom. Masarap pag matamis, yun. Walang hirap sa pag-inom pag mapait. Siyempre, hindi yan inumin yun. So, JB Barua, February 14, 1989. Kasi ito nakasa, JB Barua. Tawasin natin ha. Bukas at saka bukas start na tayo ng alas 3 ng hapon ha. Wag na natin gawin yung wag na natin gawin yung gabi. Antok na tayo sa gabi. JB Barua, February 14, 1989.
So, JB Barua. So, ito yung tawas mo, JB Barua. Kas, yung tawas mo dito, si. Kamusta yung paghinga mo? Kamusta? Kas, Maricel, kamusta ang paghinga? Kamusta yung paghinga niya? Kamusta yung baga niya? Kamusta? Kas, JB? Kamusta? Yung upper extremities niya, kamusta? Upper extremities. Ayun, nagka-signal uli. Kas, Kas Maricel, kamusta yung upper extremities ni JB? Dito, pakitanong siya kung kamusta yung upper extremities niya. Okay naman? G-boy. Si G-boy. G-boy, dollar. Kamusta yung tulog mo, Kas? Upper extremities from heart, lungs, mind. Okay. Yung pagtulog mo, kamusta? G-boy, gali. Hindi, si Kwan, si G-boy. G-boy, kamusta ang pagtulog mo? Sige, Tan, dali lang, Kas. Dali lang. Isa-isa lang. G-boy, kamusta mo pagtulog? Okay man niya imo tulog ya? Okay. Kakalaro ng email. So, dito ang sinasabi ng tawas mo, G-boy. So, ingatan mo dito yung upper extremities mo, yung lungs, heart, at saka isip. Dito masyadong na stress at saka na maaring maging problema sooner. Nakukuha mo yung point mo dito, nagbibigay ito ng isang babala. Okay? Na kapag pinabayaan mo ay maaring mangyari. So dito, yung heart, yung lungs, at saka yung isip mo, yung pag-iisip, pwedeng mag-cause. So, mas mabuti na matulog ka parati on time kasi ito, hindi to basta-basta. Kapag yung isang katawan, yung katawan mo, yung puso mo, okay, yung pag-iisip mo, kung imo ni siya nga stress term so may tendency nga sooner mag-develop siya sa isa ka pero bisan pa at least dito ang nagwasa imo nga tawas ang imo upper extremities need mo gid nga siya nga pagtuunan pansin kag alagaan kay may tendency ini ang imo upper extremities from heart, lungs hanggang sa isip na possible na mag-cause grid sa pila ka adlaw sang hindi maayo kung hindi mo maalagaan. So mas maayo nga mag-take ka sang mga herbals nga magiging food supplement mo nga tawag nito kahit mga tanglad lang dyan or whatever mag-business ka mamaya kung available na herbals dyan sa paligid mo na i-take mo para mag-boost uli ng system mo, ng immune system mo. Hindi ka ba nakakaramdam nito, G-boy? Minsan nakakaramdam ka ng tusok-tusok sa heart or parang sumisikip yung dibdib mo?
Nakakaramdam ka na ba? Paminsan-minsan? Hello? Okay, so ito lang ha, masabi ko dito sa tawas mo. Lumalabas yung upper extremities mo, need pagtuunan ng pansin. Kailangan din na tamang pahinga. Okay? At saka bawas-bawasan kung ano man meron kang ginagawa na nakakasama sa sarili. Kasi yung lungs, yung heart, okay? At saka yung pag-iisip, kailangan nalagaan mo to, ha? I-herbals mo na lang to, i-herbals ha. Herbals mo na lang to para ma-clear natin yan. Kailangan linisan yung upper extremities mo. Sige, Kas. Oo. Yan nga ya, upper extremities mo kasi yung stress at saka iba't ibang uri na gawain na masama pagka ipinagpatuloy sooner, ito yung magiging problema. Kaya bilang ito ay isang tinatawag na babala, alagaan ng sarili, okay? At siyempre, huwag magpuyat, alagaan. Mga bawal dyan, mga kung ano na bawal, huwag gawin. I-message na lang karon sa akon. Kaya isilat ko na lang para hindi mo malimtan. Ha? Message na lang karon. Isulat na lang para tawag nito, hindi malimtan bala. Huwag makalimutan. Next. Sarah Lynn San Miguel, February 13, 1997. Sarah Lynn San Miguel. Tanya, pakwan dyan, tawag nito, thumbs up. Pa-thumbs up. Tanya. Arakada. Kay Sarah Lynn to. Tawas ni Sarah Lynn, nandyan ka ba? Tanya. Ni Sarah Lynn. So dito, dito makikita natin si Sarah Lynn. Ayan yung ulo niya, ayan yung katawan niya. Pero dito makikita natin na para siyang lumulutang. So si Sarah Lynn, yung katawan niya ayan, na curve na lumulutang, pero yung ulo niya dito, masasabi natin na parang empty. Ibig sabihin parang always nabablank yung isip niya. Then, hindi lang yan ha. Ito spiritual tong lumabas ha. Hindi pa dito nasali yung physical niya. Dito, may dahilan kung bakit nangyayari yun sa kanya. So dito, isang private to na usapan. Private to na tawas. So hindi natin ipa-public to. So mag-message ka na lang sa messenger at doon natin pag-usapan. Screenshot mo to. Tanya. Screenshot mo to, i-private natin to. Pagkatapos mag-prepare siya ng tubig sa kristal na baso na inumin. Tapos kandila, any color, wag lang black. Then bond paper. Schedule na lang natin siya bukas ng umaga, around 9 o'clock sa umaga.
Tuesday bukas, maraming patient dito. Sige lang. Mga 9 na lang, mga 9 ng umaga, Tanya. Hello, Tan. Mga 9 na lang ha, mga 9. Okay, sige screenshot mo. Tapos pa-prepare mo yung mga kailangan para bukas natin gawin. So, sige, next tayo. Sino magpapatawas? Kas Maricel, sino pa da ang ipatawas mo gani? I-comment gani ang ilang ngalan na lipat ako. I-comment ka sa ilang mga ngalan sa ipatawas mo. Sino pa da mapatawas? Hi, Teres. Why na sa mapatawas? Saralyn. May mapatawas pa? Comment lang, dala lang ta kay kung magbalik ko sa Messenger, gaka-post ang aton na live. Comment sang ipatawas nyo kay tawason ta. Available pa man na time. Annalyn Baroa, March 31, 1972. Kasa rin tawas ni Annalyn. Kay Annalyn kita doon ay. Ha? Oh, sige. Oh, sige. Ay lang. Kas kay Annalyn to. Annalyn Baroa. So, ito ang tawas niya. Saan kayo maliwanag? Ayan. Kas, ilang taon siya nung dumating yung menstruation niya? Ilang taon siya nung dumating yung menstruation niya? 1972. Kas, Maricel, ilang taon siya nung dumating yung menstruation niya? Kasi dito, yung mga yung menstruation niya, ilang taon na dumating siya? Kasi kailangan ko itong ma-confirm kung ito ba ay nasa menopausal stage siya ngayon or what. Kasi yung iba't ibang karamdaman na meron siya dahil na to sa imbalance ng hormones niya. Kaya parang may kwan. Kas Maricel, ilang taon siya nung nagkaroon siya ng menstruation? So, dito kasi sa tawas niya, makikita natin na from hips to spinal column hanggang sa shoulder niya, hanggang pataas sa ulo niya may pain siyang nararamdaman.
So, mhm. So dito kasi may sign na siya ng kuan ng na papasok ng menopausal stage, kaya dapat kung alam ko sana kung ilang taon siya nagkaroon ng menstruation, so mako-confirm natin to. So kuan lang to kasi, PM mo ako. Hmm. Mhm. So ikwento na lang ni siya kas itawag nito. I-messenger na lang natin to. Mag-prepare siya ng tubig sa kristal, kandila at saka bond paper para sa pagsubok kung ano man ang meron sa kanyang karamdaman. Kung willing siya na subukan natin, then walang problema. Subukan natin at ipasok natin siya sa treatment ng Divine Kabbalah Spirit Healing. Ang likod niya sinika, sobrang sakit ni Annalyn. So, lantaw abi, kasi dito, yung likod, ito, likod yan eh. Likod yan ng tao. So, likod yan likod yan. So, dito sa likod, ayan yung kamay niya, likod to. Tapos yung sakit, aakyat yan sa ulo niya. Pero magsisimula sa baba. Sa baba pataas yung sakit yan pataas. Paka-check nga yan ikuan nga ito. Ikuan na lang to kasi sulod na lang siya sa treatment ng healing. Ipasok na lang to sa treatment ng healing. Siya may mga kwan ba to kasi dito dito may kakaiba po. Sa dito parang may makikita kang arrow. Yung arrow na yan tumama sa ulo niya, tagos dito sa likod. Tagos. May kakaiba. May kakaiba to. Dito siya ordinaryo. Kasi dito makita mo, dito kwanto araw to siya. Parang pana na negativity na energy or spell. Pagkatapos, ayan tumagos sa ulo niya. Papunta sa likod niya. Yung side ng part dito ng likod niya. Saka ito buto to buto. So, yung nangyayari sa patient pag ganito, nawawala ng lakas. Pagkatapos, pumapasok din siya sa hormone imbalance din kasi parang pumapasok na rin siya sa tawag nito sa menopausal. Kaya yung sakit niya komplikado to siya. Hindi siya mismo hindi makaunawa, hindi maintindihan kung anong karamdaman meron siya. Kasi may sapi na, may physical pa. Dalawa to physical at saka sapi na sakit. Dalawa tong ganitong uri ng sakit. Dalawa. So, need to subukan para ma-confirm natin itong lumalabas sa tawas. Sige kas, ipasok natin siya sa treatment ng healing ng Divine. Kahit malayo siya, i-message mo ako bukas. Message mo ako. Gumawa ka ng group chat. Okay, na nandyan siya. Doon sa group chat, doon natin i-firm yung healing. Okay, gumawa ka ng group chat na kasama siya. Mag-group chat tayo para sa kanya, para sa healing niya.
Sige ah. Noted Kas, Maricel. I-noted na lang. I-screenshot na lang. I-screenshot ang iyang akuan, iyang atawas. Ilagay mo kasi yung birthday, Jima, kayo. Lagyan mo ng birthday. Hindi ko mahuhuli yung aura niyan kung walang birthday. Hindi ko siya makakatch. Jonalyn. Jonalyn Juliet Baroa, December 31, 1989. December 31. Hindi siya. Jonalyn Juliet Baroa. Kas kay Jonalyn to. So, diri sa tawas niya, diri makikita natin na ayan, may isang babae na naglalakad siya. Pagkatapos sa paglalakad, meron siyang bitbit na may dala-dala siya na parang sako na binibitbit. So, yung tawas niya ay isang nilalang na may gustong patunguhan. So, may gustong gawin, isang pangarap na gusto niyang gawin sa kanyang sarili. Jonalyn Juliet. So, kamusta ini siya subong? Sa diin ni siya subong ka, sa diin. Sa diin ni siya. Sa diin ni siya, sa diin. Hello. Hello, Kas. Wain na. Sige. Okay, din next na lang ta. Wala naman sa gakuan. Okay. Wain na siya. Wain na si Kas. Okay. I-next na lang ni siya. I-discuss ko na lang to sa imo. Ang tawas niya ha. Ara sa daga. Okay. Ara gali ka muda i-discuss to siya. So, okay, din i-discuss ko. Dito sa tawas niya. Okay, may nakatayo siya dyan. So, dito may bit siya na yung lumabas sa kanya dito yung lumabas ngayon sa kanya iba. So, hindi ko alam kung ano yung plano niya dito sa sarili niya. Pero dito, isang babae
na nakatayo, naglalakad. Sa paglalakad niya, mayroon siyang dalang parang sako sa balikat niya. Okay, na dala-dala sa sarili niya. Yan yung lumabas sa kanya. Isang babae na naglalakad, ayun yung paa. Naglalakad siya, tapos bit-bit-bit-bit, may nakalong-kalong siya na parang sako sa balikat niya. Ano ini siya? Ano ini siya? Gapla ini siya abroad, pagwa o ano? Nga mo nagawa sa tawas niya. Ano to? May pupuntahan ba siya? May lakad? May ano? Dito. Dahil lang. Okay. So, basta mo ni nagawa sa tawas siya ha. Isa ka babaye nga nagalagat. So, nagatindog, may daladala siya nga sako. More in future ini. So, diri nagwa iya sa iya tawas something na related sa iya pagkatawo nga need nga hatagan sang pansin. Okay? So, sige lang. I-kwanta lang ni sa. I-discuss ta lang sa private kung ano aton nga kung ano gid inibala siya klase nga tawas nga may ari dere. Pero ang gagawa ko dere something do isa ka future sang isa ka tawo nga dere. So amo lang na ha. Amo ni nagwa, wala ko disang memo kaya amo ni nagwa sa pinggan. Amo na sa. Ay puy posible. Din ka subong kasyahaw. Diri ga kwan siya ga lupad iya pinsaro. Malamang hidlaw na ni simo Kay iya pinsar galupad. Galupad iya pinsar. Hindi galupad iya pinsar sa imugid guro ni ano mo na kay malayo ka mo sa kagisa. Te amo gid na iya. Hay ti hidlaw na ni sa imo Kay dari kung pwede lang malakat siya kag malupad siguro pakadto sa imo ti malupad kag makadto gid sa imo Hidlaw man na ang tao sa imo. Ay ti sige lang makapuli ka gid kas. Amo na gid na ang pagkahidlaw sa imo. Kung pwede lang para makaupod ka man niya ti muna gid na pag LDR tawag sini may kahidlaw gid basta diri ginapinsar ka kay ang iyang nga pinsar galupad sa imo galupad iya pinsar always lang keep on touch ka tawag sini nang mabot kinantion nga makaulupod ka mo nga magpamilya. Nga human kay diri amo na iya na pinsar. Kung paano ka mo maglulupod nga magpamilya
kahidlaw man. Kagdusa ano man nga magululupod ka mo. Hipit ka naman bala magpuli ah. Pulian na lang, masakto lang na makapuli ka. Okay man ni future niya. Kay diri sa aton tawas, kung okay man niya ang kwan, kung anong ipagawa sa pinggan, tidira lang kita ma-relay. Sakto ginaya. Idlaw man na sa imo. Akon sa una, sang ga-abroad ko. Do matupad man akon nga pinsar. Pakadto puli sa probinsya kay siyempre ato kaya sa malayo. Dumano ka man nga magpuli. Ay, subong pa nga COVID. Tapos, bawal pa magkuan. Budlay ang travel. Budlay ang travel, subong. Kuin ako ba? Niña del Rosario. Ay, oo, hidlaw-hidlaw na gid eh. Oo, so ano gid na. Pila inyo na bata kas? Ano kabila? Lupad na iya pinsar sang kahidlaw sa imo. Nagit na. Dua pa lang. Parehas man akon, dua man akon. Bayi man kag laki. Okay. Okay na, may patawas pa ka mo? Okay. Dali lang, i-giveaway taman dahil ng iba na ha. Sino gani ni si... Niña del Rosario. Gorgosi. 1936. So, ito ang tawas sa Pobi. Ito yung tawas ng itong pinapatawas mo. Pobi, kamusta yung pag-ihi ng patient na to? Kamusta yung pag-ihi niya? Pobi. So, ito yung tawas ng patient mo. So, dito makikita natin na yung nakakatayo pa ba tong patient mo? Kasi dito, yung spinal column niya, yan yung spinal column niya. So, yung part na nagko-connect sa hips, medyo yung part na nagko-connect niya sa hips dito sa spinal column medyo may lamat. So, nakakatayo ba siya? Nakakatayo? Or hirap siyang tumayo?
So, i-kwan mo to siya. I-hot compress mo yung spinal column niya. Hot compress mo. I-hot compress mo yung spinal column niya parati. At saka, i-massage mo in circular motion. Lagyan mo ng oil. Para ma-relieve yung pain niya sa likod. Hello, Pobi. Ha? I-relieve mo yung pain. I-relieve mo yung pain sa likod niya. Massage in a circular motion. Okay. Then, i-relieve mo to ha. Pakulbon. So, i-kwan mo siya. Ipatalikod mo siya. Then, massage mo to. Yung part ng hips niya. Yung spinal column niya. Oo. I-compress mo muna. Pagkatapos mong i-hot compress, lagyan mo ng oil. Circular motion yung pagmassage sa kabilaan ng spinal column niya. Pataas, ha? Okay. So, next na tatawasin. J. Magayo, 27, 1974. J. Magayo. Magbigay din na sa isang tao, dalawa lang siguro, yung iba hindi pa nakapagpatawas. Ito natin. J. Magayo. Ito sa J. Magayo, May 27, 1974. J. Magayo. Wow. Kastanya kay kwanto kay Jima Gayo. Okay. Kastanya kay Jima to kay Jima. Kastanya ara kada. Pabjag ka Tanya. Welcome Kas Maricel, welcome. Jima Gayo, Kastanya, wala kada. So kung wala, hindi ko na i-discuss para hindi masayang ako ng oras. Screenshot na lang tapos ikuan mo ako, i-message mo na lang ako sa Messenger. Kastanya, ara kada, magpabatsyag ka. Ang pasyente mo di na ini. Hindi na ni siya subong. Ara siya da para ma-confirm ang tawas kung insakto. Ara sa saluyo mo para ma-confirm ini. Kas. Tanya. Si Jima Gayo ara dara sa imoluyo. Ate okay ah. So, mangkuton mo sa ha kung insakto ning reading sang tawas ko ha. Kung sala ako, din correct mo ako. Okay? Kung sakto ko, hambalon mo kung insakto. Kung sala, hambalon mo man ko para makorekta ha. Kamusta sining iyang atyan? Hello? Ang tiyan niya kamusta? May ginabatsyag ni siya sa iya tiyan, mangkutabi. Kastanya.
Tanungin mo yung pinapatawas mo kung kamusta yung tiyan niya. Anong karamdaman meron sa tiyan niya. Okay man iya tiyan? Iya menstruation, kamusta? Pag inambal ko gani nga tiyan, ubot silingon, general ha. Iya menstruation, kamusta? Hello? Kamusta iya menstruation? Tanya, magparamdam ka. Sumagot ka, Tanya. Kamusta iya? Okay man iya menstruation? Sure siya? Dito halin sa tiyan niya, aakyat to. Pupunta sa heart niya. Okay man. Te. Ate, okay. Kaya nga, may anak na ba siya? Ilan anak niya? Diyan yung wakwak tumutunog sa labas. Ah. Ilan na yung anak niya? Oh. Oh, diyan yung wakwak sa labas. Yan na oh. Kaya dito yan. O, yun nga ang tinatanong ko, nasa tiyan niya. Wala siyang anak, bakit? May asawa ba siya? May mister siya? Andun na yung aswang, dumaan na. Ay, Tanya, bilis. Bilis ka pa. Mabosatas ni. So dito may issue yung tiyan niya. Kaya ko tinatanong yung tiyan niya kasi may issue yung sa tiyan niya. So ano yung dahilan bakit wala silang anak? Dito kasi nakikita ko sa tiyan niya yung may issue sa tiyan niya eh. So kaya tinatanong ko yung tiyan niya in general term. Kaya tinatanong ko, so dito, may issue nga. May issue nga yung sa tiyan niya. So, ipiin mo na lang ako dito. Amo gani, wala gani sila bata tungod sa tiyan. So, gani, kaya mo na, sa tawas ko gani, ang iya may problema ang sa tiyan. So, wala ta kabalo kung ano ang naging sitwasyon nila ni mister niya, kung nga so, possible nga ining problema sa tiyan, ging sapian ini or isa ka sumpa nga hindi gid sila makabata or something like that or anything nga basta may outside force, may outside energy related sa tiyan niya, nasa tiyan. So, i-PM mo na lang ko PM ko sa messenger na lang. Kag digto na lang diskasan. Ngay diri ang gagwa, amo na. Hello Tan, PM mo na lang ko sa messenger. Ha? Kag kung ano ang plano nila na mag-asawa o ano man ang may-ara.
Sige lang. Sige lang, sige lang. Way natakabalo kung ano gid ang full story sini. Kung anong naging proseso, kung nga wala gid sila kay isa. So ato lang ni kuha na istoryahan tagaling sa Messenger kung anong maayo. Okay? Okay na. Okay. So, okay na tayo Magandang gabi sa lahat. Okay na yung tawas, pagod na rin ako. Kasta niya, good evening. Sa inyong lahat na nandyan, good evening. Mapahinga na tayo, gabi na. Yung online tawas at saka hiling, ika-cancel na natin sa gabi Last ko na to sa gabi, gagawin natin sa araw kasi mahirap yung pagod tayo sa gabi. Saka pagka lumipas yung oras ng tulog, sige mayong gabi sa tanan. Buwas naman buwas kita sa adlaw naman sa adlaw. Pagod na rin tayo ngayong gabi.